Ayan, so isa sa mga napakahalagang parte o bahagi ng Chapter 3 o ng research methodology, yung sampling technique. Okay? Ano nga ba ang sampling technique? Ito yung pinakang general guidelines on how to get the required number of sample or participants of the study. Okay? So kapag sinabing sample or participants, it is not necessarily about person o tao, no? Sample can be an object, can be a material, and so on and so forth, no? Napakahalaga ng sample dahil ito yung magde-determine kung ano yung gagamitin natin, saan natin kukunin yung data, paano natin kukunin itong mga sample na ito sa ating population. Okay? So, isa sa mga kilala at gamitin sampling technique ay ang simple random sampling. Okay, so marami yung nalilito, marami pa yung kulang yung idea kung paano nga ba ginagawa o isinasagawa ang simple random sampling. Okay, paano ito ginagawa? Sa pamamagitan ng paggamit ng table for random numbers. Yung table for random numbers, mayroong iyong numbers na depende kung 1 to 7,000, 1 to 8,000, kung ilan yung population ninyo. Okay? So, sa paggamit ng table for random numbers, okay, ito yung pinakang nakakatuwa kasi random na random siya and at the same time, very old school or hindi naman siya obsolete, no? Depende lang ito sa atin kung alam natin kung paano natin gamitin to. Kumbaga, let's make our research enjoyable. Ayan. So, yung table for random numbers ay pipikit tayo, tapos magtuturo tayo ng numbers. Kung ano yung tapatan natin na number, yun yung una nating respondent. Okay? Doon tayo mag-uumpisa. So, yun yung purpose ng table for random numbers. Pangalawa ay using bowl or draw lots. Okay, so halimbawa, ang population natin ay grade 11 student ng STEM o kaya naman ay first year college ng statistics students. Okay? So, kukunin natin yung eksaktong bilang ng mga estudyante na naka-enroll sa statistics course, okay? So, may mga ano yan, may mga tawag tayo, meron tayong sectioning, okay? Section 1, 2, 3, and 4. Okay, so hindi mahalaga na alam natin yung kanilang pangalan. Pwede na yung kanilang student ID numbers. Ayan. So, ilalagay natin yung student number nila sa isang bowl at pipili tayo doon ng required participant. So, halimbawa, sa 100 na estudyante, base sa computation natin ng sample, lumabas na kailangan natin ng 70 out of 100. So, yung 100 na yon ilalagay natin sa bowl at kukuha tayo randomly, no, ng 70 doon sa bowl. Yun yung tinatawag nating simple random sampling. Okay? So, dapat random na random. Wala kayong pinipili, wala kayong pine-favorite o kung ano man. Yung pangalawang probability sampling technique ay yung stratified random sampling. Okay? Ano nga ba at paano nga ba ginagawa yung stratified random sampling? Okay? So, ibig sabihin, kapag sinabing stratified random sampling, mayroong representative, no, from different groups or strata from a subject, participants, or sample. Halimbawa, statistics students, first year. Okay? So, section 1, 2, 3, and 4. Yung sectioning ay strata. Okay? Dapat mayroong representative from section 1, Section 2, Section 3, and Section 4. So, ganoon yung stratified random sampling. So, halimbawa, out of 100, no, ilan yung enrolled sa Section 1, ilan yung nasa Section 2, ilan yung nasa Section 3, and 4.
And based on the computation ng bilang ng sample na dapat, okay, so sabihin na natin 70 yung kailangan natin. Ilan yung nasa section 1 yung kukunin natin? Ilan yung sa section 2? Ilan sa section 3? Ilan yung sa section 4? Dapat 70 yung magiging participants. So, mayroong representative sample from different strata. Okay? So, susunod na sampling technique under probability is yung systematic random sampling. Ibig sabihin, from the word itself, systematic. Ibig sabihin, may order. Okay? Systematize yung kanilang pagpili. Systematic, no? Merong order o ayos. Okay? Paano ito ginagawa? Una, mamimili ka ng dalawang random numbers from the population. So, ilagay natin sa bowl yung listahan ng mga student number. Okay? La-numberan natin to ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ayun. Number and then student number. Okay? So, una ay pipili tayo ng first number sa bowl. And then, pangalawa ay pipili ulit tayo sa bowl ng another number. Okay? Yung unang number na nakuha natin sa bowl, iyon yung starting point. And then yung pangalawang number na nakuha natin sa bowl, yun yung tinatawag nating interval. Okay? Bakit siya interval? Halimbawa, dun sa unang number nakuha natin ay 4. And then sa susunod na number ang nakuha natin ay 6. So ibig sabihin, ang susunod na sample natin ay after counting the interval of 6. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, ibig sabihin yung pang-10, yung susunod nating sample. After which, from 10, ano yung susunod uli? Gamit yung interval na 6. Okay? 11, 12, 13, 14, 15, 16 yung susunod na interval. Okay? And then, after ng 16, magbibilang ulit tayo ng count. 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, yung mga number na yun ay pare-pareho yung interval. Kaya siya tinawag na systematic random sampling. Okay? Yung susunod ay cluster random sampling. Paano ba ginagawa yung cluster random sampling? Ang cluster random sampling ay halimbawa, may malaking population, mahaba yung samples natin o yung target natin. Sobrang dami, okay? Tignan natin yung strata or yung groups kung pare-pareho yung characteristics. Halimbawa, statistics first year college, okay? Yung characteristics ba ng section 1, section 2, section 3 pare-pareho? 'Di ba? Kung pare-pareho yung homogeneous, yung characteristics ng clusters na yun, no, yung grupo na yun, ay ibig sabihin kahit anong mapili natin, that can be represented na ng buong statistics course. Okay. So, ibig sabihin, yung section 1, kung section 1 yung mapili natin, yung section 1 na yun, magre-represent na sa section 2, section 3, section 4. Kasi, yung kanilang characteristics ay homogeneous. Mostly, yung edad niya nasa 16, 17, or 17, or 18, mga ganon. So, pare-pareho yung characteristics. Mostly niyan, sabihin na natin merong mga back subject yung iba wala. Ganon din naman yung matatagpuan sa section 2, pareho din yung characteristics nun. Ganon din yung sa section 3. Ano pa? Mostly, may mga nag-e-excel na estudyante o individuals. Diba? Meron sa section 1, sa section 2, sa section 3. So, homogeneous. Kung ano yung laman, kung ano yung naka-enroll doon sa section 1, 2, 3, and 4, pare-pareho din tatagpuan doon sa section 3, 4, 2. Okay? So, using the calculation of sample, no, ilan cluster yung magiging
part ng ating study. So, meron tayong formula sa pag-compute o pag-identify ng sample. Okay? So, halimbawa, 4 na section at lumabas doon sa ating calculation ay kumbaga lumabas doon sa ating formula na isa lang yung cluster na kukunin natin. Okay? So, ibig sabihin yung section 1, 2, 3, and 4 ilalagay natin sa bowl. So, pipili tayo. Okay? Pipili tayo sa bowl. So, kapag nakapili, kung ano yung mapipili natin sa bowl na yun, halimbawa, section 2 yung napili natin. Ibig sabihin, lahat ng nasa section 2, yun yung magiging kabahagi ng ating pag-aaral o study. Okay? Yun yung cluster random sampling. Area lang. Okay? Area lang yung kukunin natin. Isang area o isang grupo. Yung multi-stage random sampling, ito yung ginagawa ng malalaking kumpanya. Ito yung ginagamit ng Philippine Statistical Authority. Kasi ito yung combination ng lahat ng nabanggit kong probability random sampling. Kasi gagamit tayo dito ng simple random sampling, gagamit tayo dito ng stratified, gagamit tayo dito ng cluster, at gagamit tayo dito ng iba pang mga paraan o procedure para maging random yung pagkuha natin ng participants. Okay? This is the combination of all the sampling techniques. Okay? May mga replacement, may mga non-replacement, yung mga ganun. Okay? So, mahalaga na alam natin kung paano natin kukunin yung mga sample or participants in the study. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa ating short video or lecture for today. Thank you.